Itayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang mediation ay isa sa limited services ng Public Attorney's Office upang mabawasan ang dockets ng ating mga husgado. Ang nais ko lang mapakinggan ay pawang katotohanan, walang labis, walang kulang. Ang maaari na pong maupo ang lahat. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Richie Inday Soriano. I'm 32 years old, Riverside, Quezon City. Ang inireklamo, ano ang iyong buong pangalan? Antonio Pedring Soriano. Kasalukuyang nakatira sa Santo Rosario Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City, 36 years old. Maaari bang isalaysay mo ang mga pangyayari na bumabalot sa pagsasama nyo ng inireklamo mo? Tatama! Sige! Tigilan mo na kami! Kunti mo mga baon ng anak mo, kinukuha mo para sa bisyo mo! Susulta, ano ganyan? Huwag ka lalapit. Wala. Wala talaga. Puro labor kasi yung nakakausap. Ay, lasing na naman kayo. Saka ba? O ano kung lasing ako? Kasi po, si Pedring, nangungontrata po siya ng pintor. Kumikita naman noon. Opo. Dalhin mo nga yung alublocks doon. Pedring, kamusta na? Boss! Nakita ko po yung mga matatapos ng palitada doon. Baka po siguro sa Macalaw, makapagsimula na po kami magpintura. Mga ilang araw bang estimate mo nito? 1 linggo po. Nga pala, Pedring, may bago akong project. Kailangan ko yung quotation mo. Tanong mo na lang ang detalye kay Karumi, ha? Naku, maraming salamat, boss. Sige po, magpapasa po agad ako ng quotation. Sige, Pedring. Ako na pong bahala doon. Salamat din. Sige po, boss. Salamat po. Ano ba? Sino to? Mahal, oh. Ano na naman kalokohan yan? Happy Valentine's. Oh, thank you. Fresh na fresh yan. I love you. Love you too. Sige na. Ano ba yan? Oh! Teka muna. Hahain mo muna itong pansit at saka manok. ayusin ko lang O, to. baka mamayat ka. Oh, pagtulungan nyo ate nyo. Ay nga pala, meron akong balita sa'yo. Nagkausap ka pa nung kontratista. Nipapasa na kagad ako ng quotation. Tingin ko, malaki-laki kikitain natin dito. Good news! May isi-celebrate na tayo. Ikaw talaga ang swerte ko talaga. Relax naman! Ikaw talaga. Sige na, kain na. Ano? Valentine po, nag-I love you ako sa kanya, I love you din siya sa akin. Kailan ba siya nawala ng trabaho? Mag-iisang taon na po siya walang trabaho. Mag-isang taon. Ano Opo. ba ang dating trabaho niya? Nangungontrata po siya ng pintor. Morning po, boss. Pedring, ano sa atin? Tanong ko lang po kung natanggap nyo na yung quotation na pinasa ko sa inyo. Oo. Nako, paano ba to? Kaso lang, may nakuha akong mas mababa pa kaya sa proposal mo na binigay mo eh. Ano ba yan, Pedring? Boss, mas mababa yung... Binawasan ko na nga ho, sir, yun eh. Binabahan ko na ho yung quotation ko dun, boss. Ganun talaga eh. Pero kung gusto mo, bigyan kita ng panibagong trabaho. Kaso lang, hindi ka na foreman, saka na ang laborer. Nyo naman ako ininsulto nun, boss eh. Lisensyado naman akong pintor eh. Ganun talaga, Pedring, wala akong magagawa eh. Nasusulot na kasi ako dahil pag nag-quotation ako ng mataas at nasusulot ako ng mas mababa, hindi na ako nakikipagtawaran. Kung bibigyan nila ako ng 450 pataas, sige, tatanggapin ko kung arawan. Ngayon kung bibigyan nila ako ng 380, no way, kumuha na lang sila ng ibang pintor. Tumanggap ka naman na pagkakamali mo na wala kang trabaho talaga. Pinaliliwanag ko nga, alangan naman tanggapin ko yung rate na napakababa. Ano, baliw? Hindi ganun yun eh. Kung talagang gusto mo magtrabaho, magtatrabaho ka. Mag-labor ako. O bakit? Sinayang ko lang yung lisensya ko sa pintura tapos... Yung iba nga nagbabuti tapos ikaw anong ginagawa mo? Paupo-upo. Sila yun. Kung sila kaya magtulak ng kariton, sila na lang, ako hindi na.
Kamusta ba yung lakad mo kanina? Tagal ka na rin wala, no? Wala talaga eh. Puro labor kasi yung nakakausap ko eh. Tapos mga contractor naman. Binabarap naman ako. Okay? Anong okay? Ha? Ano ba gusto mo ipamukha sa akin? Ikaw nagpapakain sa amin? Ganon? Na ikaw lang nagtatrabaho? Ganon ba? Dati bang ganyan itong si Mang Pedring? Hindi po, ngayon na lang po siya nagkaganyan. Bakit kaya? Dahil lang po siya na wala po siyang trabaho. Maaring frustrated siya o may depression siya kaya lasing ng lasing, ganun ba? Opo, siguro po. Opo, dahil lang po sa alak lang po yan eh. Laging lasing. Opo. Lahat ng lalaki umiinom, iba yung umiinom sa naglalasing. Hindi, gawain mo na talaga yon. Yun na nga ang ginagawa mong kape. Ginagawang kape. Grabe ka naman. Apple? Apple, anak. Gising na. Nay. Gising na. Alas 5 na. Pupunta na ako sa pwesto, ha? Pasok na kayo sa school. Oh, ito yung pambaho niyo ng mga kapatid mo. Ingatan mo yan. Oh, sige. Gising na kayo. Strawberry, cherry. Gising na, anak. Sige, bye-bye. Sige. Oo. Sadaan nyo na. Baka malate pa tayo. Malate pa tayo? Bilisan nyo naman. Ay, dalaan na. Tay, masok na po kami. Sige. Mas na kami, tay. Apple, saglit nga po nga dito. Sa nanay mo? Malis na po. May baong bang binigay sa'yo? 50 po. Bili lang akong sigarilyo ha. Kinukulong na yung mga anak ko sa kwarto tapos tapalo. Hindi ko Huwag kang kinukulong. sinungaling! Hindi ko Nagsumbong kinukulong. sa akin ang anak mo pangatlo! Bilang ama, dinidisiplina ko lang yon. Anong pinamamalo sa inyo? Kahoy po, minsan. Pag natatagpot yung kahoy, bakal po yung namin. Bakal! Tay, ano po nangyari? May trabaho na po ba kayo? Tay, ano? May trabaho na po ba kayo? Kawawa naman po kasi si nanay. Lagi na lang po siya nagtatrabaho. Tumigil ka ha? Wala kang alam! Bobo ka naman eh! Ikaw kaya magtrabaho! Pumasok ka na lang katulong! Para makatulong ka! Tay, kasi nga naman kayo. Saka pa! O ano kung lasing ako? Sa hindi ako matanggap! Tay! Kasi po, pag nalalasing yan, kinukulong na yung mga anak ko sa kwarto tapos papalo. Hindi ko Huwag kang kinukulong. sinungaling! Hindi. Saan ang pasa ng bata? Sa tuhod po. Sa tuhod? Hindi Gaano ko kasakit sinasadya sa'yo? Siyempre, masakit sa akin. Uuwi ako ng bahay. Sasaktan niyo yung anak ko. Bilang ama, dinidisiplina ko lang yon. Hindi disiplina yon. Yung panganay mo, anong ginagawa mo? Pinapapasok mong katulong. Pumasok ka na lang katulong! Para makatulong ka! Sinabi ko sa kanya, total, hindi ka na rin na nagpapasok, absent ka ng absent. Pakinabangan ka na lang kung gusto mo pumasok ka ng trabaho. Hindi ko pinilit na pumasok siya ng trabaho. Eh paano kaya siya nag-absent dahil kinukuha mo yung baon niya? Binibili mo Hindi lang ko din. kinukuha yon. Mahiya ka nga! Ikaw ang nakakahiya! Ikaw ang walang kwenta! Ultimo mga baon ng anak mo, kinukuha mo para sa biso mo! Tumigil, sabi! Aba, lalabang ka nga! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka dito! Ayaw mong tumigil? Sige! Lumayas ka! Tigilan mo na kami! Lumayas ka na!
Lumayas ka na! Lumayas ka na! Sige, subukan mo. Lumayas ka na! Iwanan mo na kami! Doon nagbabasag po yung mga gamit ko sa bahay. Ang Anong ginawa ko, gamit ang Hoy, hindi ko binasag? pinagbabasag. Ikaw ang naghagis yung nun. mga baso po. Ah, Huwag ka binabasag sinungaling. Ikaw ang naghagis nun. Ikaw ang Ibinato mo sa nagbasag. akin. Huwag ka sinungaling. Ibinato mo sa akin kaya nabasag. Eh, Tapos sa eh akin kasi nga, bibintang. kasingkero ka nga. O, Kaya sino ako pinato nagbasag? sa'yo. Sino nagbasag? Ikaw. Sino nagbato? Ako. O, di ikaw nagbasag. sa'yo. Sasabi mo ako nagbasag. Nagbasag ako, balde, hindi gamit. Ano mo hindi. sinaktan yung anak mo? Pinalo ko po sa puwetan. Bakit sa Puwetan, tuhod ang pasa? nasa tuhod yung pasa. Bakit yung tuhod ang namaga? Na ano po siya, ma'am, tinamaan siya nung yung pinampalo ko po sa aso. Mahal mo ba ang mga anak mo? Opo, ma'am. Nandito ang mga bata, ang inyong mga anak. Piotr Araneta, pakitawag ang mga bata. Nais ko kayong tanungin ang panganay, si Apple, si Cherry. Cherry at si Strawberry. Aba, mga prutas sa mga pangalan. Si tatay ba laging lasing? Opo. Anong pinamamalo sa inyo? Kahoy po, minsan, pag di niya po natatampot yung kahoy, bakal po yung pinangano niya. Bakal! Yung natanggal na electric. Oo, ma'am. Yan na po siya na po nagsabi, ma'am. Tingnan mo, alam mo yung Pero pinamamalo hindi sa ko pa anak mo. pinamalo yun, ma'am. Pakita mo nga kung saan ka tinamaan ng paluin ka. Ay, ayan, may pasa. Sige nga, Apple, masasabi mo sa tatay mo. Bago na po siya. Tigilan niya na po yung pananakit sa amin. Piotr Araneta, yan naman na ang mga bata. Tana kayo, Tana. Hindi na kayo masasaktan. Narinig mo ang mga pakiusap sa'yo ng mga anak mo, Mang Pedring? Opo, ma'am. Ano naramdaman mo? Mas gusto ko pang bugbugin na lang nila ako, ma'am, kaysa marinig ko yung sinabi nila. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang ebidensya, ang mga marka, ang mga latay sa katawan ng iyong mga anak. Pag nandiyan ka at lasing ka, hindi sila ligtas. Parang yun naman ako ininsulto ng boss eh. Kanina, ikinuwento ni Inday ang reklamo niya tungkol sa asawa niyang si Pedring. Naging palainom daw ito ng alak mula nang mawalan ng trabaho. Ano ba? Palamunin ng araw, sinasaktan pa ni Pedring ang kanilang mga anak. Pero ang sagot ni Pedring, hindi naman siya likas na palainom. Liberasyon niya lang daw ito nang mawalan ng trabaho. Hindi raw sadyang pananakit, kundi dinidisiplina lang daw niya ang kanilang mga anak. Nililista ko yung mga violation mo eh. O, yung pag ano mo, pambobogbog mo sa anak mo, may parusa yon. O ha, pwede kang maparusahan hanggang 8 taon dyan. Section 10 ng Republic Act 7610. Anumang kalupitan, cruelty, anumang neglect, kapabayaan, anumang abuse o abuso, anumang mga bagay na ginagawa ng magulang na makapagpapahamak sa isang bata sa kanyang paglaki at pag-unlad, yan ay isang kasalanan na mabigat sang-ayon sa Section 10 ng Republic Act 7610, the Anti-Child Abuse Law. Pwede kang maparusahan ng 6 na taon at 1 araw hanggang 8 taon. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang ebidensya, ang mga marka, ang mga latay sa katawan ng iyong mga anak. Sa palagay nila, pag nandiyan ka at lasing ka, hindi sila ligtas. Sumusikap pa naman ibalik yung dati, ma'am. Bakit kasi naman yung pagkawalan trabaho, yung inuukil mo sa kanya? Ang batas natin sa suporta, ang babae at lalaki na mag-asawa, kasal kayo sa relasyon, may tungkulin sa isa't isa ng suportahan. Kung ano meron ka, suporta mo sa kanya kung wala sa makaya. Akala ng mga Pilipina, mag-aasawa lang sila sa isang lalaki na mayaman, sabi nga, at susuportahan sila. Pero nakakalimutan na ang pag-aasawa ay mutual love and support. Nasusulat yan sa family code. O merong karapatan, merong obligasyon ang mag-asawa. Hindi lang ang lalaki ang susuporta. At hindi sa lahat ng panahon ay may trabaho ang asawang lalaki. Talaga may panahon walang trabaho. At kung may trabaho ang babae, magtutulungan kayo, tutulungan mo siya. Kahit maliliit ang kita, okay na yun kaysa walang ginagawa. Kaysa inom ng inom. Tanungin nga kita, asunto o areglo? Areglo Sa po, mga anak mo. hindi nga nabubugbog yung mga anak ko. Tatanggapin mo pa siyang muli. Basta maghanap po siya ng trabaho. Hindi yung tatambay na naman siya. O yan, tama, maghanap.
O ano ngayon? Anong gusto mo? Asunto o areglo? Areglo, ma'am. Ano nang pangako mo? Maghanap po ako ng trabaho. Kalawa? Babalik ko yung dati naming pagsasama yung masaya. Ikatlo? Sisikapin kong hindi na masaktan yung mga anak ko. Iiwasan ko ng uminom. Yun. O, nadinig mo ang pangako niya. Tawagin na natin si Atty. Nazario Bangcoro para sa inyong kompromiso. Kasunduan. Una, na si Antonio ay hindi na muling sasaktan at pagmamalupitan ang kanyang mga anak. At kung hindi siya tutupad ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 at maaaring mapatawan ng hukuman ng pagkakulong mula 6 na taon hanggang 8 taon. Kalawa, na si Antonio ay lubos na magbabago at hindi na iinom ng alak, hindi na maglalasing upang hindi na niya masaktan ang kanyang mga anak. Ikatlo, na si Antonio ay mamahaling lubusan ang kanyang asawa at mga anak, magsisikap na itaguyod ang kanyang pamilya ng maayos at matiwasay, at si Richie o Inday naman ay susuportahan din si Antonio upang tuluyan na siyang makapagbagong buhay at makabuo ng isang mapayapang tahanan at pamilya. Kaya't lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.